So ayun mga travelers, madaling araw na ulit ito, mahigit alas 3 na po. Nagising na kami at para diretso na ulit yung biyahe namin. Dito po kami ngayon nagpalipas ng oras, pagpahinga ng konti sa may Balagtas, Bulacan. Unang gasolinahan naming tinigilan, ito for the CR nila. Kaya dito kami sa kasunod na gasolinahan nag-CR. Tapos na kami mag-CR, kaya diretso na ulit ang biyahe natin. Mga ka-travelers, medyo natagalan yung kadugsong ng ating pong video ng ating travel from Quezon, Batangas hanggang Tarlac. At ito na po yung naging kadugtong mga ka-travelers nung tayo natulog sa gasolinahan dyan sa parteng Bulacan. At madaling araw na po ito at nagpapatuloy na kami ng paglalakbay namin papunta sa Tarlac. Hindi ko na maalala itong lugar na to, bandang San Fernando, Angeles, Pampanga na itong part na ito, no? So mga ka-travelers, siyempre itong gamit natin, si Chariot 175, ay mas gusto natin itinatakbo po. Ops, yun, merong motor biglang tumawid. Ayan, ingat-ingat laga mga ka-travelers. So yan, tuloy tayo. Kaya po natin tinatravel siya ng gabi. Kasi unang-una, iwas tayo sa mga traffic, sa mga madaming abala po sa daan. At pangalawa, siyempre mas gusto natin yun dahil iwas po sa init ng karsada, init ng panahon. At lalo na alam natin dito sa bandang norte, napakainit po talaga dito kapag biyahe tayo ng araw. At matraffic din dito sa MacArthur Highway. Siyempre madami ding lugar dito na hindi natin kabisado kung saan na pwede at hindi pwede dumaan ang mga 3 wheels kagaya natin. Bagamat sa atin pong registration, ang nakalagay po ay non-conventional light vehicles. Kung tutuusin, sa mga ganito karsada, pwede po tayong dumaan. Walang pwedeng pagbawalan sa atin sa mga main road maliban sa mga expressway, toll gate ng mga dadaanan. So itong part na to na dinadaanan natin, nasa bandang Pampanga na po tayo dito. Lapit-lapit na rin po tayo sa boundary ng Pampanga at ng Tarlac, kung saan doon yung ating magiging destination. Sa mga ka-travelers po natin na nagtatanong kung ano yung speed po ng ating Chariot, sa mga pagkakataong ito, tumatakbo po tayo sa bilis na 50 to 60 kilometers per hour at minsan po ay mas mabilis pa riyan, maabot tayo ng mga 70 to 80. Pagka mga ganito po yung mga karsada, pantay, patag, straight, walang mga sagabal sa karsada, ano po, ayan, kaya natin magpabilis po ng takbo. Kaya depende po yan sa dinadaanan. Kung medyo paahon, siyempre mas medyo mabagal po yung magiging takbo natin. At siyempre depende din sa ating mga pangarga yan mga ka-travelers. At inabot na rin tayo ng umaga sa ating paglalakbay at nandito na tayo sa Mabalacat City. At medyo inabot ng kaunting bagal ng pag-usad ng trapiko kasi oras ng pasok, madaling araw, no, bandang alas 5 to hanggang alas 6 ng umaga. Pero malapit-lapit na rin tayo mga travelers at pagkatapos ng mga karsadang ito, aahon naman ulit tayo ng kabuntukan. Sa mga nagtatanong nga pala sa comparison kung alin daw po ang mas magandang kunin nila, kung ito ba nga Chariot o yung mga NWOW na rechargeable na parang Chariot din yung design, alin daw po ang mas magandang kunin. So sasagutin po natin yan sa ibang video mga ka-travelers kung ano ba ang magiging inyong choices. Siyempre dapat alam natin saan ba natin gagamitin at ano ba yung magiging karga natin, saan nating lugar ito gagamitin, dadalhin, para malaman natin kung ano ba yung mas magandang choice na dapat piliin natin. So yan mga ka-travelers, malapit na rin po tayo sa ating patutunguhan. Pagkatawid po natin ng isang mahabang tulay ay nasa Tarlac na tayo. Boundary po ng Pampanga, Tarlac na po bali ang lugar na ito, no? Nasa dulo na tayo ng Pampanga. So ito po yung sabay bandang Severa. Dumating tayo dito ng ganitong oras. Nagbubukang liwayway. So napakaganda pa po ng view kapag mga ganitong oras, no? Yung liwanag ay nag-aagaw sa dilim. Tapos yung mga ilaw ng mga sasakyan nakikita. So ayan, kaya medyo malamig po sa pakiramdam, masarap sa pakiramdam ang biyahe ng mga ganitong oras. At syempre, shoutout po muli sa lahat nating mga subscribers diyan, ano po, yung mga nagko-comment sa atin sa lahat ng mga videos natin at walang sawa po na nag-aabang, sumusubaybay sa atin kahit medyo minsan natatagalan po yung mga kasunod nating pag-upload. Syempre may mga iba din tayong ginagawa. Syempre dito po sa lahat ng mga taga Pampanga, shoutout po sa inyo sa mga nakakapanood sa atin at gayon din siyempre dyan sa lalawigan po ng Tarlac at lahat po ng mga taga Norte, no, shoutout po sa inyo. Meron din po dito mga ilang mga Chariot tayong nakikita at
nadadaanan sa ating mga paglalakbay papunta sa norte. Ayan, at syempre sa lahat po ng mga nagtatanong tungkol sa chariot, durability nyo ng chariot, kung gaano siya katibay, ito naman po mga ka-travelers, kita nyo naman kung nasusubaybay nyo po yung travel namin. Isang taon na po kaming mahigit na naglalakbay Luzon, Visayas, Mindanao hanggang norte. Nagamit po si chariot. Ano po, ayan, at sa ngayon po wala naman po anumang mga nagiging kagastusan maliban syempre sa mga maintenance. Kasama po yan kapag may kasasakyan tayo, kahit anong sasakyan, mapa motor, mapa 4 wheels, mapa 3 wheels, napakalaga po, lalo na yung change oil. Yan po yung may papayo ko lang na kailangan nating laging gawin para naman yung atin po sasakyan kahit na ganitong uri ay tumagal din at magamit po natin ng mahabang panahon at siyempre sa mahabang mga lakbayin. Siyempre sa mga gusto pong kumuha ng chariot, siyempre number 1 po kailangan dyan yung tiyaga sa pagmamaneho, tiyaga sa pag-drive ng malayuan, kasi siyempre alam nyo naman na hindi naman po ganun ka-komportable siya kagaya ng mga 4 wheels, kaya ng mga van, kotse o ano pa man ng mga 4 wheels na inyong sasakyan at gagamitin. Good morning mga kapatid. So ayan, talagang halos magdamag yung biyahe natin. Magpahinga lang tayo ng 3 oras at nandito na tayo. So nung mga nakaraan, hindi natin nakuhanan to ng maganda kasi gabi tayo dumaan. Ngayon nandito, tatawid na tayo dun sa boundary ng Pampanga at ng Tarlac. Ayun yung welcome niya, yung tulay. So yan, makakatawid na tayo ngayon ng araw. Malapit na tayo makakarating sa pupuntahan natin. Pagkatawid na lang dyan, malapit-lapit na. So yun, nakarating na rin po ulit tayo sa Tarlac. Nakatawid na tayo sa isang napakahabang tulay. Isang maganda po nga trademark po ito pagpapasok kayo dito sa Tarlac. Daan dito sa MacArthur Highway. Ito po nasa bayan po ng Bamban. So ilang minuto na lang ating itatravel at tayo po ay magsisimula na uling umahon po sa mga kabundukan. Di natin alam kung ano magiging karsada uli doon sa dadaanan natin. Tara, tingnan natin. Bago tayo umakyat ng kabundukan uli mga ka-travelers, magpagasolina muna tayo. Malaman natin kung gaano po kadami yung ating nagastos na gasolina mula po Batangas hanggang makarating po dito. Nakapag-gasolina nga pala tayo doon sa may Kaibiyang Tunnel mga ka-travelers, no? Kasi akala natin ay nag-reserve na tayo. Kaya doon ay nakapagkarga po tayo ng 4 litro at yun po ay naging full tank na siya. So dito malalaman natin kung mula doon so, ay 570 ba? Nagastos natin lahat. 570 tayo. So yan mga ka-travelers, dito na ulit tayo sa Tarlac. Matindi yung biyahe natin. Talagang medyo para masyadong magastos tayo sa gasolina ngayon Dami kasing traffic mga ka-travelers. Napaka-traffic. Ay galing sa isipin mo galing Lian, Batangas. Pagdating natin doon sa may Kaibiyang Tunnel ay sobrang init siguro dahil mga akyatin. Biglang kala ko nag-reserve, bin-reserve ko. Buti na lang merong tindahan ng gasolina. Bumili ako 4 na litro. Napuno na. Ibig sabihin 4 na litro yung nagastos. Mula doon lang sa Lian. At saka, mula nung nagpa-karga tayo nung dating natin sa Batangas. Tapos, simula kahapon doon sa karga na yon, ngayon na tayo nagpakarga ulit. Nandito na tayo sa may Kanto Pag-asa. Papasok na 570 ang 570 yung nagkarga natin. Ayan, total amount of 570 saktong 10 liters 10 litro. Daming ahon tapos puro traffic, grabe. Dito ako nahirapan mga ka-traveler sa yung patawid galing Cavite papuntang Valenzuela. Talaga
Dami namin ito nakakatawa mga ka-travelers. Ang dami naming ligaw, ang dami naming ikot-ikot. Ay talaga naman. Hindi ko advisable mga ka-chariot na from Cavite ay dadaan kayo ng araw sa Maynila pagtatawid kayo ng norte. Or halimbawa galing kayong norte, magcha-chariot kayo, tuk-tuk-tuk. Dadaan kayo ng Maynila ng araw. Talagang gawin nyo mga madaling araw. Dapat yung oras na yun mula siguro mula alas 10 hanggang mga alas 3 madaling araw, alas 4 saka kayo dumaan kasi may mga nakalagay talagang karatula doon sa Maynila mismo. Bawal ang tricycle at saka tuktok. So nung pagdaan ko, madami na akong tuktok na kasabay kasi gabi na. Ayan si Eunice nanakit na daw ang kanyang liig. Sa magdamag ba naman biyahe? Minsan na nga lang si Eunice makapagbiyahe, talagang ano naman pinahirapan naman. Magdamag na biyahe. Ano bang masasabi mo, Eunice? Masaya. Masaya kayak. Magpupulas ka din. Masaya. Ito na. Si Josiah tinan mo. Josiah parang palakao, tinan mo. Sarap ng tulog. Yan si Josiah, hayahay yan sa pagbibiyahe. Yan lang ang laging tulog, pero lumalaki na siya. Dati pag yan ay humiga pa balagbag, ano na yan, hindi abot yung paa kabilaan. Ngayon pagka tinuwid niya paa niya, ano na, bangga na, sobra na. Parang nga si Joshua, nung maliit pa. Oo. Dala-dala natin yung tatay, isang maleta lang. Pagkatapos natin ng kaunting pahinga at pagkasalina, ay tumuloy na din tayo. At tumaon na tayo ulit sa kabundukan mga ka-travelers. Simula pa lang nakalugir na tayo. Medyo mataas-taas pala itong ahon na ito. Hindi rin bastahan, hindi lang basta matarik. Medyo malayo din, mataas-taas, mahaba-habang ahon din ito. At pagdating sa taas, may mga konting rough road pa rin. Hindi lang konti, napakarami palang rough road dito. Taas nito mga ka-travelers ay kinailangan po na merong sumabit sa unahan dahil alam nyo naman extended po yung chariot natin at kargado po yung likod, so medyo umaangat yung unahan kapag hindi sinabitan sa unahan. Kaya tinayuan ng bahagya ni Auntie Ladel doon sa unahan para po maging stable po yung manibela natin at huwag tayong tumikwas sa ahon na to. Masyado tong mataas, hindi basta-basta tong ahon na to. Mataas nga pala din talaga yun. Yung mga bahay naman sa tabi na yan, yung mga bahay ng mga katribo natin dyan, ng mga Aita. Diyan sila nakatira sa may tabi ng kalsada. Meron mga lote sila na pagmamayari kasi nila yung mga kabundukan dito, no? Kaya sila po yung nakatira sa mga gilid-gilid na yan. Maganda yung pwesto nila kasi nasa tabing kalsada lang naman. At madali silang makapunta sa baba kapag meron silang mga produkto. Ayan, no? Ganda din ng mga bahay dito, di ba? At meron din naman silang mga bukid, so madali din silang maka-ahon sa mga bukid. Nagsimula na ulit kami sa mahihirap na daan. Dito na ang mga exciting part sa aming paglalakbay mga ka-travelers. Ang inaabangan ng lahat, siyempre, ang mga kabundukan na inaahon natin gamit si chariot. Kung gaano ba kalakas ito at ano yung magiging kakayanan niya sa mga ganito pong mga daan. O, sa palagay ko doon sa taas, kailangan mo ba doon yung sa tapat ng lupa nila 15? Bakit doon? Hindi naman para kaya lang tama. Sige ko kaya yan sa mga Tinitingnan nyo ni Papa. Nagtitingnan nyo lang siya.
basa, kadulas yun. Yan yung isang marinasa dito. Doon sa kanto. Kailangan tayo bumaba doon. Pero hindi naman matarik. Mga tagi-tagilid lang. Mga tagi-tagilid doon. Oo. Dito may tarik din, pero tagilid ang labagay. Laban na doon. Kaya kailangan talaga mamahal. Takot na daw si Yunis. Bidyoan ko si Yunis. Ay, bidyoan ko si Yunis. Ay, sorry Yunis. Huwag kang matakot, Yunis. Kaya tayo si ate ni teenager ko si ate ni. Ayaw na lang ito mali. Bakit? Tanggalin mo na yung yung bantong sa inyo para makita yung daan. Ganda ng palikot. Saran nyo. Tapos, grabe pa daw Yunis. Yan, para makita niyo yung sindahan. Para mag-bidyoan ko si Yunis. Yung sabi ko, dito man ba? Doon pa. Mahirap yun. Tingnan nyo yung daan. Hindi kami tata dati, oh. Dong, tulak. Naku, basta Dito yung pito kami tata dati. daan, oh. Kita yung mga daan natin, kita Darlek. Bali. Rap road. Si ate May, ayaw na ayaw mo ba? Kahit ano mangyari, hindi na ba? Lagi na hindi naglalakad. Ayaw, bumaba. Pero ang gitara ay ano? Hawakan mo lang po yan. Bukas yung naglakad ng tayo yung ayaw tapos na nakasubsub dyan yung motor. Napalaglag yung gulong. Yan dyan ko yung sinasabi mo ante? Ano yun? Yung akyat na yan? Oo, baba tayo dyan. Madaming ano? Maraming ano, gaso sayo-sayo. Ayun yan. Walang... Pero i-try mo muna. Walang babaan ha? Walang babaan. Labanan lang tayo. Baba tayo dyan. Dyan lang. Walang babaan. Tayo natin si Dian Babala. Oo, hintay na si Liam. Huwag kampung talagang yan ay nahirap. Kasi mahaba yan, paakyat mo. Kaya ano yan? Isorday mo muna ang daan. Bago ka sumugod. Bababa muna kami. Para okay naman. Ikaw, kung kaya mo. Ay, ayoko, bababa ako. Kaya mataas pa nga yung dinaanan natin eh. Ay, wala naman kasi yan. Ay, yung kasi simento. Hindi, mababa lang naman ah. Mag-practice kayo ni... Ayoko. Simentado Sakit sa katawan. Hindi mali na dinaanan. Bababa na ako. Ha? Ha? Bababa na ako. Bababa ka? Bababa ka rin Yunis? Yan, bababa si Yunis. Pinipigil lang si baby para daw practice. Ito ba? Saan kayo? Malalaglag yan? Pag saya, takot ka? Hindi. Mataas yung kanina na. Saya. Yung pinagkainan. Ka hindi. Sige. Sinarado Wag, tayo sa wag likod dyan. pa. Walang malalaglag. Kabila. Kabila, kabila. Ang balanse sa kabila. Ay, ay, ay. Parang ang hirap. Hindi, sa kabila kami. Sa kabila. Doon, sa kabila. Ay, paano na doon sa Bisaya eh. Doon, maganda yung bigat mo doon. Bisaya, isod. Ah, okay na. Okay na. Sige, ay, ano pa rin. Diyan ka lang, diyan ka lang. Nervous din ako ah. Ang alon nung daan. Mga ano nga may mga malalim na tagilid. Hindi naman siya mataas. Kaya lang yung part na may kanal na gano'n na biglang malalim. Tapos yung dito, oh, yung dito na lang mismo, oh, tumaas yung unahan. Ah. Tagilid. Tagilid yung ano eh. Nakaraan doon kami sa kabila dumaan.
yung nagtulak, nagtulak ngayon, dito naman kami dumaan. Hindi naman nagtulak kasi nag-scrape pero ayun, may konting kaba din at nakatagilid yung daan. Hindi ko alam kung nakita nyo itsura ni Mami tsaka ni Eunice. Napakatindi. Si Eunice ay di namawari. Ano Eunice? Paano na? Masakit daw ang utak nga. Basag na utak. Kanina unang tanong ko doon sa may gasolinahan, ayos naman daw, masaya. Ay ngayon, makaba na. Teka, wala akong uupuan, sandali. Namumula na si Eunice na maigi. Masyado mababa na eh. Bato-bato rin. Oo nga, bato-bato rin. Mamamanya naman tayo dito. Ayaw ko yan. Pagkakaba na kaya. Bato na yan. Wala kasi, naangat kasi pag walang napako. Ito, Eunice, dyan na naman. Hindi ko na cellphone sa kabinante para taga... Naangat pala tayo. Oo, kasi naangat yung unahan eh. Huwag na lang. Sabi ko sa iyo, Naangat nga yung unahan. Hindi ka ganun kami. Sige. Huwakan mo, Josiah. Naku, talaga mahirap-hirap yan. We're here in the mountains. Ay, grabe ang daan. Oh, may lubak-lubak dapat bumaba na lang. Naku, grabe. Ay, bale. Baba. Ay, bale, hindi kaya. Baba na lang kayo dyan. Sa sobrang hirap ng Ay, daan. baba ka lang dyan. Ikaw lang muna dyan sa kabila pa. Hindi mama. Huwag ka lang baba dyan. Huwag ka na bumaba. Ante pahawak namin. Ay, dito. bago pa ako. Hindi dyan ka muna sa side na yan kasi kailangan ng balance dyan. Ay, bago pa ako. Lipat ka sa kabila. Pinagpawisan ako doon Teka, sasabihin mo natin. Papangalang muna sa likod. Nakaas yata ang... Ay, tagilid. Pangalang muna sa likod ng bato. Tagilid na tagilid. Ay. Yung tagilid lang ang problema dito. Hahanapin natin yung... Ay, dito. Yan, video mo lang. Pisorbihin natin yung daan. Yadong ano ay. Mas maganda ho tulo kasi nung pumunta ho kayo nandito, hindi talaga Oo. kayang daanan nun. Okay. Sige. Kaya na yan? Oo.
Interviews ka rin ba pag bibidyo? Nan-interviews din siya sa pagtigin. Pero pwede doon pag ganun tayo kasi parang yan dito sa baba. Pag sa baba pala yun. Hindi na kayanin nun. Sa amang bakat, di ba? Oo, sa mga doon tayo doon ha? Oo. Dito muna tayo kasi yung pag ganun tayo pala. Oo, tama. Ay, sa loob ng gate. Sa loob ng bahay nila. Oo. Huwag naman sa loob ng bahay, sa loob ng gate. Ano yun, mas maluwan doon yung dantetan. Kaysa yung dito sa kalsada na to, damalak yan eh. Ayaw ko lang, may tingnan mo tayo kung ano lang mas mga doon. Ha? Salamat. Matapag ko yung yung ano. Doon. Oo, magandang sana, madalaw yun. Ay, kalayo. Oo, bago kami umalis na dito sa umaga, kaya nakapakit ko. Doon ba yun? Doon. Ikaw? Job. Ah, Job! Ayaw nga yun doon. Sino ba dati? Sino din dati nagtira doon? Sila Dati na Chine? yun eh. Ah, patang mo sa Ah, marami na sila ano. Yung palang kayo Ilang tulay. pwesto yun. Ay! Ay, tayo ka. Dito na sa gilid. Sa gilid. Oh, sigurado mo ha? Ah, malalim. Baka magpalansay, way, magulang ka na ako. Panago, aray ko, panago. Panago. Namumutla si Yudit eh. Ay, kailangan ito makapunta ng Mindanao para mahasa. Para mahasa. Andito na pala tayo. Nandito na pala tayo. Yan, tapos mo, dyan, dito. Malapit na. Andito tayo. Yehey! Dyan? Mas kaya yan Tanong mo dyan? kay DM. Ika, kay DM na Saan lang mas kita. madali? Di ba dito? Oo, kaya nga. Ay, teka. Ay, ayoko dyan sa kataas. Ay, bakit tayo bumaba? Ay, hindi. Ay, bumaba muna ako. Ay, dito man kami nadaan pag nag-aigib. Oo ah. Yeah, puro yung yan, puro mga passion. May passion. Alam mo yung passion fruit? Opo. Saan kayo naigib? Nasa baba. Ay, kaunti la Del. Ano mo sa auntie, oy? Pag andyan ako? Hindi naman Ay, huwag na eh. Mapagod ka lang. Makawawa ka lang. mahirap ang daan. Mas malapit pala dito kasi Ay, kakatakot. Mataas masyado yun doon. Mataas din yun eh, pag ano. Mataas kasi yun doon. Dito. May kabisado ko to dito kasi pag nag-iigib, dito kami nadaan. Oo, ang gitaran. Ah, au. Ito sa mga alam nilig-drive ko dito eh. May karga kami kuntil na. Medyo may sulat. Ay! Tulak! Naangat yung unahan. Angat, dapat nakasakay ako. Oh, sige, sakyan mo. Patulak, Tulak niyo daw, tulak. Alin yung kay brother din bahay? Yan. Tatay, tulak! Paalalay lang. Naangat kasi yung unahan at walang buwelo. Ay tayo pala ay dati napunta dito. Dati. Sige. Okay na. Sige ate. Sit down. Bakit niya tayo? Oo, may malalim dyan. Boko dito. Akit niya sa bundok na yan? Oo.
Medyo pumatag na rin pala konti. Hindi naman kayo nagsinis. Nanibago. Si Ate May malakas loob nun. Si Ate May malakas ang loob. Malinis na pala to. Malinis na dito. Ganyan ito. Sementado pa rin yung nila na yan dito Ate. Ito yung bahay nila? Galing. Ewan ko pala. Bahay. Ayun. Aray ko. Yan ay kayo Tagala. Naman, nahulog naman. Nagdulas. Dito sa kabila. Oo. Ano, kasama may pagka, ano, ang yung maliit na mga, ano. Oo, tsaka parang ikaw galing. Mataas ba? Malinis na pati yung daan, oh. Ako, ay, ubot na naman itong malunggay. Aba, si Lauren! Ay, dami kaya. Aywan. Aba, ayos ng bahay nila, ah. So ayan mga ka-travelers, nakarating na tayo dito sa ating pinuntahan nung nakaraan dito sa Tarlac. At ibang daan naman ang dinaanan natin. Talagang napasubo na naman tayo sa mga ahon-ahonin na yon. Di naman siya masyadong matatarik yung mga pangit na daan. Kaya lang, pangit talaga yung daan. Kaya matindi, kinabahan din na naman ako ng konti yon. At ito, yung pumunta tayo dito, tag-ulan. Ngayon, tag-init. Yan, tinan nyo, napakahawan ng palibot. Kasi tag-init. So yan mga travelers, ang aming dinatnan pagdating dito. Ayan, ang niready nila. Oh, yan yung mga naka-prepare ng mga pagkain. Yung iba na bawasan na ng tanghalian. Oo, dahil papaya kanina talaga. Tinanong na namin. Ayan oh. Ayan. Si Papa nagluluto, di ba? Yung ano namin, oh, yung mga chiko. Tapos, ay, ito pa pala sa ilalim, oh. Grabe, dahil yung pagkain. Oh. Kamote, oh. Kamote to. Grabe nila, oh. Ayan, oh. 'Di ba? Oh. Napakasagana talaga kapag sa bundok napunta mga ka-travelers. Ayun, mga ano naman 'yan. Mga katribo natin mga ka-travelers. Mga katribo yan, mga katribo. Ayan. Tapos ito, katribo din. Ito, kilala nyo, ito yung katribo. Ito yung si Ik. Yan si ano yan. Daming pagkain talaga mga travelers. Ano ba itong mga pagkain ito? Hindi na maintindihan. Sobrang dami. Meron pa ditong banana saging. Oh. Yan. Oh, di ba? Napakasagana. Ang kukit pa ng bahay. Di ba? Mga kubo nila. Iya. Ganyan lang ang buhay pagka ikaw ay nasa bukid. Simple. Oh, daming malunggay, oh. Grabe. Daming malunggay. Diyan pa lang sa malunggay na yan, busog ka na. Oh. Daming malunggay, oh. Diba? Yan. Kaya kung gusto nyo ng bawas stress mga ka-travelers, mag-unwind naman kayo. Punta kayo sa mga ganitong lugar. Kahit medyo nakakakaba yung mga daan, pero pagdating nyo naman sa mga ganitong lugar, talagang marirelax kayo. Oh, diba? Tapos ganyan, kasalubungin kayo ng ganyan pagdating nyo. Ay buko, daming prutas. Talagang yung pagod sa biyahe parang mawawala, lalo pag nakain nyo ng mga prutas. Talagang sob na sob, diba?
So ayan, salamat ng marami uli. Shoutout sa inyong lahat. Salamat sa lahat sa mga bye-bye. God bless. Bye-bye.